Describe the paella in English. Ang boses ay malalim, malamig at puno ng awtoridad. Isang boses na sanay mag-utos, sanay na sinusunod ng walang tanong. Para itong isang matalim na kutsilyo na humiwas sa mahinang tugtugin ng piano sa loob ng marangyang restaurant. Napahigpit ang hawak ni Aya sa kanyang maliit na tray. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang utos ng lalaking nakaupo sa VIP table, ang bilyonaryong si John Castillo. Ang tanging nakikita niya ay ang mapanuring tingin nito, isang tingin na tila sinusukat ang kanyang buong pagkatao sa isang sulyap lamang. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pamilyar na galit na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang propesyonal na ngiti. Ito na naman. Ang tingin na nagsasabing, isa ka lang katulong. Isang palamuti sa restaurant na ito. Isang taong hindi inaasahang may kakayahang mag-isip. Huminga ka, Aya. Huminga ka ng malalim. Ang paalala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kailangan mo ang trabahong ito. Para kay kuya. Para sa gamot niya. Para kay Papa. Ang imahe ng kanyang kapatid na lalaki, hirap na humihinga tuwing sinusumpong ng hika, ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang tunog ng inhaler na halos paubos na, ang mukha ng kanyang ama, na nakaratay sa kama, na ang tanging nagagalaw ay ang kanyang mga matang puno ng lungkot at pasasalamat sa tuwing uuwi siya galing trabaho. Dahil sa kanila, kaya niyang tiisin ang lahat, kahit ang arogansya ng isang John Castillo. Dahan-dahan, itinuwid ni Aya ang kanyang likod. Tinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang mga mata ng bilyonaryo. Isang maliit at pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Of course, sir," sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Walang bahid ng anumang panginginig. Sa tabi ni John Castillo ay nakaupo ang kanyang magandang nobya, si Bianca. Tinaasan siya nito ng kilay, isang ngisi ng pang-aalipusta ang nakaguhit sa perpekto nitong pulang labi. Tila isa itong laro para sa kanila, isang paraan para libangin ang kanilang sarili sa isang ordinaryong gabi. Ang paglaruan, ang isang hamak na waiter. "Go on," utos ulit ni John, ipinapatong ang kanyang siko sa mesa. Ang kanyang mamahaling relo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. "I want details. Tell me about the sokarat, the provenance of the saffron. Convince me that this dish is worth its exorbitant price." Ang mga salita ay pinili para ipahiya siya. Mga salitang hindi inaasahan ng isang mayaman na maiintindihan ng isang tulad niya. Pero hindi nila alam kung sino si Aya Reyes. Hindi nila alam ang mga pangarap na isinuko niya. Hindi nila alam ang mga librong binasa niya hanggang madaling araw. Hindi nila alam ang pangalang minsang nakalista sa Dean's List ng Ateneo. Huminga ulit si Aya ng malalim at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. "Our paella Valenciana, sir." Panimula niya. Ang kanyang Ingles ay perpekto, mas malinaw at mas matatas pa kaysa sa lalaking nasa harapan na niya. "Is an authentic culinary experience. The foundation is a bed of bomba rice, meticulously toasted to achieve the perfect sokarat. That coveted crispy caramelized layer at the bottom of the pan, which offers a delightful textural contrast to the tender grains above." Natigilan si John. Ang pagkunot ng kanyang noo ay bahagyang nawala, napalitan ng isang aninuwang no ng pagtataka. Maging si Bianca ay napaayos ng upo, hindi huminto si Aya. "The vibrant color and aroma come from authentic Spanish saffron, from La Mancha, not from artificial colorings. We use a rich, slow-simmered broth of chicken and rabbit, infused with smoked paprika, garlic, and fresh rosemary. The dish is then adorned with fresh mussels, clams, and prawns, all sourced daily, ensuring the taste of the sea is captured in every bite." Ang bawat salita ay binigkas niya ng may kumpiyansa.
Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay John Castillo. Hindi ito isang pagsagot ng isang waiter sa tanong ng isang customer. Ito ay isang deklarasyon. Isang tahimik na paggigiit ng kanyang halaga. Natahimik ang buong mesa. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang musika. Nawala ang nangisi sa mukha ni Bianca. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni John Castillo. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay isang babaeng yuyuko, magkakamali sa pagsasalita at hihingi ng paumanhin. Ang natanggap niya ay isang lecture mula sa isang eksperto. Ang kanyang pagkapahiya ay mabilis na naging inis. Pagkatapos ay galit. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya ang kanyang black credit card at padabog na inilapag ito sa mesa. "The bill!" Anya. Ang boses ay mas malamig pa kaysa kanina. Mabilis na kinuha ni Aya ang card holder. "Right away, sir." Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata ni John Castillo na nakatitig sa kanyang likuran. Isang titig na mabigat na tila sinusunog ang tela ng kanyang uniforme. Nang bumalik siya dala ang resibo, tahimik lang itong pumirma. Hindi na ito tumingin sa kanya, pero bago sila tuluyang umalis, narinig ni Aya ang huling utos nito sa kanyang assistant na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. "Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan." Ang utos ay binulong, pero para kay Aya, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Nang makalabas na sila ng restaurant, doon lang nakahinga ng maluwag si Aya. Napsandal siya sa isang pader at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nalagpasan niya iyon, pero alam niya, sa paraan ng pagtingin sa kanya ni John Castillo, bago ito tumalikod, na hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang. Ang panoramic view ng Makati skyline mula sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Castillo Tower ay karaniwang nagbibigay kay John ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayong gabi, isa lang itong koleksyon ng mga ilaw na walang kabuluhan. Ibinaba niya ang hawak na ballpen na nagkakahalaga ng isang buwang sahod ng isang ordinaryong empleyado. Kanina pa siya nakatitig sa multimilyong pisong kontrata sa kanyang harapan, pero ang mga numero ay lumabo. Ang proyeksyon ng kita para sa susunod na quarter ay naging walang kwentang mga guhit sa papel. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ng babaeng yon. Ang waiter, si Aya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Walang takot, walang pagsamba. Tila ba isa lang siyang ordinaryong customer na kailangang pagsilbihan, hindi ang kinatatakutang CEO ng Castillo Group. At ang kanyang Ingles, mas malinis pa sa Ingles ng mga business partner niyang galing Amerika. Nakakainsulto. Isang aroganteng waiter na nagdangan hamunin ang isang John Castillo. Biglang tumunog ang kanyang private line. Inis na sinagot niya ito. "What? Johnny, darling!" Ang matinis na boses ni Bianca ay bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. "I'm choosing between the Cartier or the Tiffany invitations for the engagement party. Which one do you think screams power couple more?" Napapikit si John at minasahe ang kanyang sentido. "Bianca, I'm busy." "Oh, don't be such a bore." At saka, that pathetic waiter from the restaurant, "I hope you had her fired." Ang lakas ng loob niyang bastusin tayo. Napatigil si John. Ang imahe ni Aya na kalmadong nagpapaliwanag tungkol sa sukarat ay pumasok sa isip niya. Pagkatapos ay ang imahe ni Bianca na may mapanuyang ngiti. Bigla, ang boses ni Bianca ay naging nakakairita. Isang ingay na gusto niyang patayin. "I'll call you back," sabi niya, at ibinaba ang telepono bago pa man makasagot si Bianca. Sumandal siya sa kanyang leather chair. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong unang beses siyang nalugi sa isang maliit na negosyo dahil naawa siya sa isang supplier. Ang awa ay para sa mga talunan, John. Sa mundong ito, pumapatay ka o ikaw ang papatayin.
Tandaan mo yan. Mula noon, iyon ang naging batas niya. Walang puwang ang emosyon sa negosyo. Walang puwang ang awa. Pero ang babaeng iyon, hindi awa ang naramdaman niya. Kuryosidad, inis, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Sir? Ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Miguel, ay pumasok. Pinapahanap niyo po. Sa kamay ni Miguel ay isang manipis na brown folder. Walang anumang marka. Iniabot ito ni Miguel sa kanya. Nandyan na po lahat ng impormasyon na nahanap namin tungkol kay Miss Aya Reyes. Kinuha ito ni John. Hindi niya ito agad binuksan. That's all, Miguel. You may go home. Sir, may meeting pa po kayo sa mga Japanese investors in 30 minutes. Cancel it. Reschedule. Malamig na utos ni John. Ang kanyang mga mata ay nakatutok na sa folder. Nang makalabas na si Miguel, doon lang niya dahan-dahang binuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang simpleng resume. Malamang ay ang ipinasa nito sa restaurant. May kasamang isang 2x2 picture. Simple lang ang mukha niya. Walang kolorete. Pero ang mga mata, iyon ang mga matang nakita niya kanina. Matalino at hindi sumusuko. Sinimulan niyang basahin. Pangalan, Araceli D. Reyes. Tirahan. Isang maliit na apartment sa isang masikip na lugar sa Quezon City. Pamilya. Ama, isang dating construction worker. Nabaldado dahil sa isang aksidente. Kapatid na lalaki, may malubhang hika. Simple, ordinaryo. Isang kwento ng kahirapan na paulit-ulit na niyang naririnig. Ito ang inaasahan niya. Isang patunay na tama ang kanyang unang hinala. Pero habang binabasa niya ang susunod na bahagi, unti-unting nagbago ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Napaayos siya ng upo. Ang kanyang likod ay biglang tumuwid na tila na kuryente. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel. Halos malukot ito. Doon, sa ilalim ng isang maliit na heading na halos hindi niya napansin, nakasulat ang mga salitang sumira sa lahat ng kanyang akala. Edukasyon, Ateneo de Manila University, BA Management Economics, Dean's Lister. Scholarship status, withdrawn. Ang bigat sa dibdib ni Aya ay hindi nawala kahit 2 araw na ang nakalipas. Sa bawat pagbukas ng pinto ng restaurant, sa bawat pagpasok ng customer, hindi niya maiwasang kabahan. Hinihintay niya ang anino ni John Castillo o ng kanyang assistant. Hinihintay niya ang hatol, pero walang dumating. Ang bawat araw ay pareho. Gigising siya bago pa sumikat ang araw para asikasuhin ang kanyang ama. Ipapainom ang gamot, papalitan ng lampin, pupunasan ang katawan, at ihahanda ang pagkain nito sa tabi ng kama. Pagkatapos, aasikasuhin niya ang kanyang kuya. Sisiguraduhing mayroon itong dalang inhaler bago pumasok sa kanyang part-time job sa isang computer shop. Ang natitirang pera sa kanyang pitaka ay sapat na lang para sa pamasahe at isang murang pananghalian. Ang sweldo ay sa 1 linggo pa. Ang upa sa bahay ay malapit ng kailanganing bayaran. Aya anak, mahinang tawag ng kanyang ama habang sinusubuan niya ito ng lugaw. Ang mga mata lang nito ang nangungusap, mga matang puno ng pag-aalala. Okay lang po ako pa, sabi ni Aya, pilit nang ngumingiti. Kumain na po kayo para lumakas kayo. Ang nangiting iyon ay baon niya hanggang sa makarating siya sa trabaho. Isang maskara na isinusuot niya para pagtakpan ang pagod at takot. Ang gabi ay abala gaya ng dati. Mga mayayamang pamilya, mga magkasintahang nagdiriwang, mga negosyanteng isinasara ang kanilang mga deal. Para sa kanila, ang lugar na ito ay isang paraiso. Para kay Aya,
Ito ay isang entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang kanyang papel ng perpekto. Habang naghahanda siya ng mga kubyerto sa isang bakanteng mesa, isang pamilyar na pabango ang tumama sa kanyang ilong. Isang mamahaling pabango na tila nagyayelo sa hangin. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa tabi niya, ay si Bianca. Nakangiti ito, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida. Ang diamante sa kanyang mga daliri ay kumikinang na parang mga bituin. Siya ang larawan ng karangyaan at kapangyarihan. Ang eksaktong kabaligtaran ni Aya sa kanyang simpleng uniforme. "Good evening," bati ni Bianca. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lamig. "Can we talk for a minute?" Kinabahan si Aya. Tumingin siya sa paligid. Ang manager niya ay abala sa ibang customer, walang nakatingin. "Ma'am, I'm on duty." "It will be quick, promise," sabi ni Bianca, at nagsimula itong maglakad papunta sa isang madilim na sulok malapit sa service exit. Walang nagawa si Aya kundi ang sumunod. Nang makarating sila sa lugar na hindi gaanong kita, nawala ang nangiti sa mukha ni Bianca. Napalitan ito ng isang tingin na puno ng pagkamuhi. "I don't know what kind of game you're playing," panimula ni Bianca. Ang boses ay mahina, pero matalas. "But I want you to stop. John is mine. Ang isang tulad mo, a waitress. You don't even belong in the same room as him." Napayuko si Aya. "Wala po akong ginagawa, ma'am." "Talaga?" Tumawa si Bianca ng mapakla. "You think I'm stupid? Ang pagpapabilib mo sa kanya, that little English speech of yours, it was pathetic. Desperada ka bang mapansin?" Naramdaman ni Aya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pilit niyang pinigilan ang mga luha. Lumapit si Bianca. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. "Let me make this clear. Stay away from him. Forget you ever met him. Or else, I can make your life very, very difficult. A word from me, and you'll lose this job. A phone call, and your family might find themselves on the street. Naiintindihan mo?" Ang bawat salita ay isang banta. Isang lason na unti-unting pumapasok sa kanyang sistema. Biglang kinuha ni Bianca ang isang baso ng red wine mula sa isang dumadaang waiter. "Oops," sabi nito, at sinadyang itapon ang laman ng baso sa puting apron ni Aya. Ang malamig na alak ay bumasa sa kanyang damit. Nag-iwan ng isang malaking, madilim na mantsa. Tila isang peklat sa kanyang pagkatao. "Clumsy me," sabi ni Bianca na may halong pang-aasar. Tinaasan siya nito ng kilay. Hinintay ang kanyang reaksyon. Pero nanatiling tahimik si Aya. Tumingin lang siya sa mantsa. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Bianca. Walang galit. Walang luha. Tanging isang malalim na pagod. Ang katahimikan ni Aya ay tila mas lalong nagpagalit kay Bianca. Pero bago pa ito makapagsalita muli, umalis na si Aya at bumalik sa trabaho. Dala-dala ang kahihiyan ng pulang mantsa sa kanyang uniforme. Gabi na nang makauwi si Aya, pagod ang katawan at mabigat ang puso. Ang mga salita ni Bianca ay umuulit-ulit sa kanyang isip. "Your family might find themselves on the street." Habang papalapit siya sa kanilang maliit na apartment, may napansin siyang kakaiba. May isang puting papel na nakadikit sa kanilang pinto. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Ito ay isang formal na sulat. Isang notice of eviction. Pinalalayas na sila. Ang may-ari ng apartment na naging mabait sa kanila sa loob ng maraming taon ay biglang binawi ang paupahan at kailangan nilang umalis sa loob ng 1 linggo. Ang pangalang Ateneo de Manila University ay tila isang malaking sampal sa mukha ni John. Paulit-ulit niya itong binasa. Dean's Lister, Management Economics, withdrawn. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng tinawag niyang mangmang, sa kanyang isip, ay mas matalino pa marahil sa karamihan ng mga taong nakaupo
Sa kanyang boardroom. Bakit siya nagwe-waiter? Anong nangyari? Ang kuryosidad niya ay naging isang obsesyon. Agad niyang tinawagan si Miguel. I need more information about IRAs. Utos niya. Ang boses ay apurado. I want to know everything. Bakit siya umalis sa Ateneo? Anong nangyari sa pamilya niya? Dig deeper. Now. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, hindi matahimik ang isip ni John. Ang imahe ni Aya ay bumabagabag sa kanya, hindi na bilang isang waiter, kundi bilang isang misteryo. Isang taong may malalim na kwento na nakatago sa likod ng isang simpleng uniforme. Kinabukasan, pumasok si Miguel sa kanyang opisina. Ang mukha ay seryoso. Sir, may nalaman po kami, sabi ni Miguel. Inilapag ang isa pang folder sa mesa ni John. Tungkol sa pamilya ni Miss Reyes at tungkol sa apartment na tinitirhan nila. Binuksan ni John ang folder. Ang mga detalye ay malinaw. Ang aksidente ng ama, ang malubhang sakit ng kapatid, ang pag-alis niya sa Ateneo para magtrabaho at suportahan ang pamilya. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Isinuko nito ang lahat para sa pamilya. Pagkatapos ay nakita niya ang susunod na pahina. Isang ulat tungkol sa biglaang pag-evict sa pamilya Reyes. The real estate company that owns the apartment building, sabi ni Miguel, tila nag-aalangang magpatuloy. It's a subsidiary of the Alcantara Group of Companies. Alcantara. Ang apelyido ni Bianca. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni John. Hindi ito ang mainit na galit na dulot ng pagkapahiya. Ito ay isang bagay na mas malalim. Pagkainis. Pagkasuklam. Naalala niya ang sinabi ni Bianca sa telepono. I hope you had her fired. Ang lakas ng loob niyang bastusin tayo. Hindi ito nakontento sa pagpapahiya. Ginamit nito ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para durugin ang isang taong wala nang halos natitira. Isang taong ang tanging kasalanan ay ang pagiging matalino at may dignidad. Sa isang iglap, ang magandang mukha ni Bianca ay naging mukha ng isang halimaw sa kanyang isip. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng pagiging sopistikada ay naging isang manipis na balat na bumabalot sa isang mababang uring pagkatao. Ikinuwiyom niya ang kanyang kamao. Where is Bianca now? Sir, according to her driver, she's on her way to the restaurant. Mukhang may balak po siyang kausapin ulit si Miss Reyes. Hindi na nagsalita si John. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na lumabas ng opisina. Cancel all my afternoon meetings, sigaw niya kay Miguel habang naglalakad siya palayo. Ang biyahe papunta sa restaurant ay malabo. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang pigilan si Bianca. Hindi para protektahan si Aya, kundi para harapin ang kasuklam-suklam na katotohanan na kinakatawan ng babaeng pakakasalan niya sana. Nang pumasok siya sa restaurant, ang eksenang bumungad sa kanya ay mas malala pa sa inaasahan niya. Sa gitna ng sahig, malapit sa kusina, nakatayo si Bianca. Ang mukha ay namumula sa galit. Sa harapan niya ay si Aya, nakayuko, habang pinagsisigawan siya ni Bianca. Akala mo ba hindi ko malalaman? You are trying to seduce my fiancé, a gold-digging whore, in a cheap uniform. Ilang mga customer at staff ang nakatingin, gulat at hindi alam ang gagawin. Basura ka lang! Isang pirasong basura na nagkukunwaring may pinag-aralan, sigaw ni Bianca. At pagkatapos, sa harap ng lahat, itinaas ni Bianca ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aya. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Napahawak si Aya sa kanyang pisngi. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya gumanti. Tumayo lang siya doon. Tinatanggap ang kahihiyan. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni John. Ang lahat ng turo ng kanyang ama. Ang lahat ng paniniwala niya tungkol sa kapangyarihan at pagiging walang awa ay gumuho.
Ang nakita niya ay hindi isang waiter na sinasampal. Bianca, tama na. Ang boses ni John ay hindi malakas, pero puno ito ng isang lamig na tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Ang galit sa mukha ni Bianca ay biglang napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng isang matamis na ngiti na para bang nahuli siyang gumagawa ng isang maliit na kalokohan. "Johnny, darling, you're here!" sabi niya. Lalapit sana para kumapit sa braso ni John. "I was just putting this trash in her place." Pero hindi gumalaw si John. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga mata niya ay nakatitig hindi kay Bianca, kundi kay Aya, sa pulang marka ng palad sa pisngi nito, sa mga luhang pilit nitong pinipigilan. At doon sa harap ng lahat, naramdaman ni John ang isang emosyon na matagal na niyang ibinaon. Ang hiya. Nahiya siya para kay Bianca. Nahiya siya para sa sarili niya. Dahil minsan, naging katulad din niya ito. Dahan-dahan, lumakad si John palapit. Nilampasan niya si Bianca na parang hindi niya ito nakikita. Huminto siya sa harapan ni Aya. Ang lahat ay naghihintay. Aasarin din ba niya ang waiter? Ipagpapatuloy ba niya ang sinimulan ng kanyang nobya? Pero ang ginawa ni John ay nagpatigil sa hininga ng lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang inalis ang ilang hibla ng buhok na dumikit sa pisngi ni Aya dahil sa mga luha. Isang kilos na simple pero puno ng isang kahulugan na hindi matatawaran. Pagkatapos, humarap siya kay Bianca. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang blangkong maskara na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Kinuha niya ang kamay ni Bianca, ang kamay na sumampal kay Aya. Sa isang iglap, inakala ni Bianca na hahalikan niya ito. Isang kilos ng pagkampi. Pero marahan niyang inalis ang engagement ring mula sa daliri nito. Ang diamanteng minsan ay sumisimbolo sa kanilang pagsasama. "What are you doing, John?" Nanginginig na tanong ni Bianca. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Hindi sumagot si John. Ibinulsa niya ang singsing. At sa harap ng mga usyosong mata ng mga customer at staff, sa gitna ng katahimikan ng marangyang restaurant, binigkas niya ang mga salitang tatapos sa lahat. Tapos na tayo. Ang mundo ni Aya ay isang malabong pelikula. Ang mga tunog ay humina. Ang mga mukha sa paligid niya ay mga mantsa lamang ng kulay. Ang tanging malinaw ay ang init at hapdi sa kanyang pisngi. Isang permanenteng paalala ng kahihiyang sinapit niya. Hindi niya pinansin ang pag-alis ni John Castillo at Bianca. Hindi niya pinansin ang bulungan ng mga tao. Nanatili siyang nakatayo doon, na parang isang estatwa, hanggang sa maramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. "Aya, sa opisina tayo." Ang boses ng kanyang manager, si Sir Rico, may halong awa, pero meron ding pag-iwas. Habang naglalakad sila papunta sa opisina, naramdaman ni Aya ang mga mata ng kanyang mga katrabaho. Ang iba ay puno ng awa. Ang iba ay umiiwas ng tingin, ayaw madamay. Sa isang iglap, naging dayuhan siya sa lugar na tinuring niyang pangalawang tahanan. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Sa loob ng opisina, hindi makatingin ng diretso si Sir Rico sa kanya. Pinaglaruan nito ang ballpen sa ibabaw ng mesa. "Aya, alam mo naman, I'm sorry." Panimula nito, ang boses ay mababa. Masyadong malaking gulo. The Castillos, the Alcantaras, hindi natin sila kaya. For the good of the restaurant, I have to let you go. Hindi kumibo si Aya. Tumango lang siya. Ano pa nga ba ang aasahan niya? Sa laban ng isang langgam at ng isang elepante, laging talo ang langgam. "I'll give you your full final pay, plus extra, para makapagsimula ka ulit." Dagdag ni Sir Rico, iniabot sa kanya ang isang sobrang makapal. Kinuha ito ni Aya. "Salamat po, sir." Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila naubos na ang lahat ng lakas niya. Paglabas niya ng opisina,
Kinuha niya ang kanyang mga gamit sa locker. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng isang malalim na pamamanhid. Paano na ang upa? Ang gamot ni kuya? Si papa? Ang mga tanong ay umuugong sa kanyang isip, pero walang sagot. Naglakad siya palabas gamit ang daanan sa likod, kung saan naroon ang mga basurahan at ang amoy ng natapong pagkain. Dito niya gustong dumaan. Dito siya nararapat. Sa lugar ng mga basura, pero sa paglabas niya sa eskinita, isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si John Castillo. Nakatayo siya doon. Hindi na mukhang arogante at makapangyarihan. Nakasandal siya sa kanyang mamahaling sasakyan, pero ang kanyang tindig ay balisa. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata, mayroon itong emosyon na hindi pa nakikita ni Aya dati. Pagsisisi. Miss Reyes, sabi niya. Ang boses ay mas mahina kaysa dati. Hindi sumagot si Aya. Gusto na lang niyang umuwi. I am sorry for what happened. For everything, sabi ni John. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Hindi siya sanay humingi ng tawad. Nagpatuloy lang sa paglakad si Aya, na para bang hindi niya ito narinig. Wait, sabi ni John. Mabilis na humakbang para harangan ulit siya. May kinuha siya mula sa loob ng kanyang coat. Isang checkbook at isang fountain pen. Mabilis siyang nagsulat. Ang tunog lang ng dulo ng pen sa papel ang maririnig sa kanilang dalawa. Pagkatapos, pinunit niya ang tseke at iniabot ito kay Aya. Here, sabi niya, para matapos na ang gulo. This should be enough to cover everything. The damages, your job, you can find a new place to live, buy your brother's medicine, just take it. Tumingin si Aya sa tseke. Ang mga numero ay nakasulat ng malinaw. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya habang buhay. Sapat na para mabago ang lahat. Sapat na para mawala ang lahat ng kanyang problema. Ang solusyon sa lahat ng kanyang paghihirap nasa isang pirasong papel. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga mata mula sa tseke patungo sa mukha ni John Castillo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng pasasalamat, hindi luha ng lungkot. Ito ay luha ng matinding insulto. Inakala ba ng lalaking ito na ang lahat ay may presyo, na ang kanyang pagkatao, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang dignidad ay mabibili ng pera? Marahan niyang kinuha ang tseke mula sa kamay ni John. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nakahinga ng maluwag si John sa pag-aakalang tinanggap na niya ito. Pero pagkatapos, sa harap ng kanyang namimilog na mga mata, dahan-dahang pinunit ni Aya ang tseke. Sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit ito. At ulit. Hanggang sa ang piraso ng papel na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay naging maliliit na konfeti na lang sa kanyang palad. Binitawan niya ang mga ito, hinayaang liparin ng hangin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni John Castillo. Ang kanyang boses ay mahina, pero matatag. Walang bahid ng anumang panginginig. Ang dignidad ko, sir, ay hindi ibinebenta. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniiwan si John Castillo na nakatayo roon, nakatulala, habang ang mga piraso ng kanyang pera ay unti-unting dumadapo sa maruming semento ng eskinita. Ang mga salita ni Aya ay tila mga punyal na tumusok ng diretso sa puso ni John. Ang dignidad ko, sir, ay hindi ibinebenta. Umuwi si John sa kanyang penthouse, pero ang karangyaan ng lugar ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga mamahaling painting sa pader, ang mga Italian furniture, ang naglalakihang bintanang salamin, lahat ay tila walang halaga. Lahat ay nabibili. Pero ang dignidad, umupo siya sa dilim, hindi binuksan ng ilaw. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas. Sa ibabaw ng kanyang mesa, iniwan niya ang isang piraso ng pinunit na tseke na pinulot niya mula sa sahig ng eskinita.
Isang pirasong papel na sumisimbolo sa kanyang kabiguan. Sa buong buhay niya, itinuro sa kanya na ang pera ang sukatan ng kapangyarihan. Kayang bilhin ng pera ang lahat. Mga kumpanya, mga tao, katapatan. Maging ang katahimikan. Ginamit niya ito para paikutin ang mundo ayon sa gusto niya. Pero sa isang iglap, ipinamukha sa kanya ng isang hamak na waiter na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi kayang bilhin. Ang imahe ni Aya na buong tapang, na pinupunit ang tseke, ay hindi maalis sa kanyang isip. Sa kabila ng pagod, ng takot, ng kawalan ng pag-asa, nanatili itong buo. Hindi ito yumuko. Hindi ito nagpatalo sa sistema na siya mismo ang nagtayo. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano niya nagagawang manatiling matatag sa kabila ng lahat? Isang matinding damdamin ang bumalot sa kanya. Hindi galit, hindi inis, kundi isang malalim na pagkadismaya sa sarili. Isang dahan-dahang pagkamulat sa katotohanan na ang buhay na kanyang ginagalawan ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya makatulog. Ang pagsisisi ay isang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan ang bigat ng krus na pinapasan ni Aya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para tawagan ang taong kaya niyang pagkatiwalaan sa mga bagay na hindi niya kayang ipagawa sa iba. Miguel, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. I have another job for you. Something confidential. Ibinigay ni John ang kanyang utos. Hindi na ito tungkol sa pag-iimbestiga kay Aya. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kanyang pinagdadaanan. I want a full report on her family's finances. Hospital bills, debts, everything, sabi ni John. And one more thing, I want you to pull up all our corporate legal settlements from the past 10 years, specifically accident settlements from our logistics and trucking subsidiaries. Lahat, kahit ang pinakamaliit. Kinabukasan, habang pinag-aaralan ni John ang mga dokumentong dinala ni Miguel tungkol sa mga gastusin ng pamilya Reyes, lalong bumigat ang kanyang dibdib. Ang mga reseta ng gamot para sa hika, ang mga bayarin sa therapy para sa ama, ang mga utang sa sari-sari store. Ang bawat papel ay isang testamento sa araw-araw na pakikipaglaban ni Aya. Pagkatapos, inilapag ni Miguel ang isang makapal na kahon na puno ng mga luma at maalikabok na folder. Sir, ito na po yung mga settlement records, sabi ni Miguel. Isa-isang binuksan ni John ang mga folder, mga kaso ng mga nasirang kargamento, mga minor traffic violations, mga maliliit na aksidente. Lahat ay inayos ng kanyang legal team sa pamamagitan ng pagbabayad para manahimik ang mga biktima. Ito ang karaniwang paraan ng pagnenegosyo. Mas mura, mas mabilis. Lumipas ang mga oras. Ang kanyang opisina ay napuno ng mga lumang papel. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pagbabasa ng mga legal na dokumento. Halos sumuko na siya. Ano ba ang hinahanap niya? Ni siya mismo ay hindi sigurado. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang manipis na folder na halos natabunan na ng iba. Ang petsa ay halos 10 taon na ang nakalipas. Ang kaso ay tungkol sa isang delivery truck ng Castillo Cargo Movers na nakabangga sa isang lalaking naglalakad sa pedestrian lane. Ang biktima, isang construction worker. Ang pinsala, malubaha, nagresulta sa permanenteng pagkaparalisa mula sa baywang pababa. Ang pangalan ng biktima, ang paghinga ni John ay biglang tumigil. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pangalan ng biktima ay Ricardo Reyes, ama ni Aya. Ang report ay nagsasabi na ang kaso ay naayos ng mabilis. Ang pamilya ay binigyan ng isang maliit na halaga, katiting kumpara sa yaman ng kanyang kumpanya. Sapat lang para sa paunang gastos sa ospital. Pagkatapos noon, wala na. Wala na.
Nabitawan ni John ang folder. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Napatulala siya. Nakatingin sa kawalan. Ang kayamanan niya. Ang imperyong ipinagmamalaki niya. Ang kapangyarihang ginamit niya para tapakan ng iba. Ang isang bahagi nito ay itinayo sa ibabaw ng nawasak na buhay ng pamilya ng babaeng hinamak niya. Hindi ito aksidente. Hindi ito kamalasan. Ito ay kasalanan. At ang kasalanang iyon ay may pangalan ng kanyang pamilya. Isang text message ang dumating sa luma at basag na cellphone ni Aya. Isang numerong hindi pamilyar. "Miss Reyes, it's John Castillo. Can we please talk? I'll be at the park near your place. It's important." Napatitig si Aya sa screen. Anong kailangan pa niya? Matapos siyang ipahiya, matapos siyang mawalan ng trabaho, matapos niyang punitin ang pera niya, ano pa ang gusto niyang pag-usapan? Ang unang instinct niya ay, huwag itong pansinin. Burahin ang mensahe. Magkunwaring hindi niya nabasa. Pero merong isang bagay sa text na yon. Isang pakiusap. Hindi isang utos. At ang lokasyon, ang maliit na parke kung saan siya naglalaro noong bata pa siya. Isang lugar na publiko, simple, at malayo sa mundo ng karangyaan ni John Castillo. Hindi ito isang power play. Isang bahagi niya ang gustong malaman ang dahilan. Isang bahagi niya ang gustong tapusin na ang lahat ng ito. Nagpaalam siya sa kanyang kuya na maglalakad-lakad lang dala ang isang mabigat na puso at isang isip na puno ng katanungan. Naglakad siya papunta sa parke. Malapit nang lumubog ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila. May mga batang naghahabulan. May mga matatandang nagchichismisan sa mga bangko. Isang ordinaryong hapon. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya siya. Si John Castillo. Pero tila hindi ito ang parehong tao. Wala ang mamahaling suit at kumpiyansa. Nakasuot lang ito ng isang simpleng itim na polo shirt at pantalon. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno ng akasya. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na hindi makitang bigat. Nang makita siya ni Aya, isang tingin ng lunas at kaba ang gumuhit sa kanyang mukha. Wala ang dating arogansya sa kanyang mga mata. Ang nandoon ay pagod, lungkot, at isang bagay na mas malalim pa. Lumapit si Aya, pero nanatili siyang may distansya. "Mr. Castillo," bati niya. Ang boses ay formal at malamig. "Aya," sagot niya, ginagamit ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon. "Salamat sa pagpunta." Hindi nagsalita si Aya. Naghintay lang siya. Si John ay tila hirap humanap ng mga salita. Tumingin siya sa mga batang naglalaro. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Aya. "Tama ka." Panimula niya. Ang boses ay garalgal. Tungkol sa dignidad. Tungkol sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. You opened my eyes to something I chose to be blind to for a very long time. Tumango lang si Aya. Hindi pa rin ito sapat na dahilan para hingin ang kanyang oras. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Pagpapatuloy ni John. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng bahagya. May nalaman ako. Isang bagay na matagal nang nakabaon. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aya. "Ang aksidente ng tatay mo," sabi niya, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato. 10 taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Aya. Paano niya nalaman? Anong kinalaman niyo doon? Isang butil ng pawis ang tumulo sa sentido ni John. Ang sasakyan, ang delivery truck na nakabangga sa kanya. It was from one of my companies, Castillo Cargo Movers. Ang hangin ay tila biglang nawala sa mga baga ni Aya. Ang ingay ng parke ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang lahat ng piraso ng kanilang nakaraan
ay biglang nag-ugnay sa isang nakakakilabot na paraan. Ang kahirapan, ang mga isinukong pangarap, ang pagod, ang hirap, ang bawat luha, ang bawat sakripisyo. Ang pinagmulan ng lahat ng pagdurusa ng kanyang pamilya ay ang pamilya ng lalaking nasa harapan niya. Hindi ko alam noon. Halos pabulong na sabi ni John. Ang boses ay puno ng pait. Bata pa ako. It was handled by our lawyers. They settled it. Pinatahimik nila. Pero hindi niyan mababago ang katotohanan. Ang negosyo namin, ang yaman namin, ay naging dahilan ng pagkasira ng buhay ninyo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Aya. Mga luha ng galit, ng sakit, ng isang dekada ng tiniis na hirap na ngayon lang niya naintindihan ang pinagmulan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, yumuko ang isang John Castillo, hindi isang simpleng pagyuko, kundi isang malalim na pagyukod ng isang taong durog na durog ang pagkatao. Hindi ako narito para humingi ng tawad para sa sarili ko dahil walang kapatawaran ang nangyari, sabi niya. Ang boses ay basag na. Pero narito ako para aminin ang kasalanan ng kumpanya ko. Itinaas niya ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ang kumpanya ko sa kasalanan namin sa pamilya mo. Nakatayo lang doon si Aya, hindi makagalaw. Ang lalaking minsan niyang hinamak dahil sa kayabangan ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Hubad sa lahat ng kapangyarihan, inaamin ang isang kasalanan na sumira sa kanyang pamilya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manuntok, gusto niyang magalit. Pero ang tanging nakikita niya ay isang taong nawasak. At sa ilalim ng lahat ng galit at sakit, isang nakakalitong tanong ang nabuo sa kanyang isip. Paano mo kamumuhian ang isang taong kinamumuhian na ang sarili niya? Hindi hinintay ni John ang sagot ni Aya sa parke. Umalis siya roon, hindi dahil sa takot na harapin ang galit nito, kundi dahil alam niyang wala ng halaga ang anumang salita na manggagaling sa kanya. Ang mga salita ay mura. Ang mga salita ay ang ginamit ng kanyang mga abogado para tapusin ang kaso ng ama ni Aya 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, gawa ang kailangan. Pagbalik niya sa Castillo Tower, hindi na siya ang bilyonaryong naglalaro sa negosyo. Isa siyang taong may misyon. Tinipon niya ang kanyang pinakamagagaling na abogado at ang buong PR team niya sa isang emergency meeting. Ang itsura niya ay ikinagulat ng lahat. Ang kanyang mga mata ay may itim na bilog sa ilalim, tanda ng hindi pagtulog. Ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi na bagay sa kanya. Mayroon siyang determinasyon na hindi pa nila nakikita dati. I want to establish a foundation. Anunsyo niya. Ang boses ay walang anumang pag-aalinlangan. A multi-million-dollar scholarship fund. Nagkatinginan ng mga miyembro ng kanyang team. Isa itong magandang proyektong pangkawanggawa, pero ang pagiging biglaan nito ay nakapagtataka. Ang pangalan ng foundation, pagpapatuloy ni John, ay magiging The Castillo Reyes Scholarship Foundation. Isang abogado ang naglakas loob na magtanong. Sir? Reyes? May I ask who that is? Reyes, sabi ni John. Ang kanyang tingin ay lumayo, na para bang may tinitingnan siyang hindi nila nakikita. Is the name that will represent the foundation's soul. It represents integrity, intelligence, and dignity that cannot be bought. Sa sumunod na mga araw at gabi, ang opisina ni John ay naging isang war room. Ang mga tasa ng kape ay pumalit sa pagkain. Ang mga tawag sa telepono at legal documents ay pumalit sa tulog. Personal niyang pinangasiwaan ng lahat. Tiniyak niyang hindi ito magiging isang simpleng tax write-off o isang pakitang tao lamang. Kailangan itong maging totoo. Kailangan itong maging tama. Hindi na ito negosyo. Ito ay pagtubos. Pagkatapos ng isang linggo, handa na ang lahat. Nagpatawag si John ng isang malaking press conference. Ang balita,
ay mabilis na kumlat. Ang mailap na CEO ng Castillo Group na bihirang humarap sa media ay may mahalagang anunsyo. Ang silid ay puno ng mga reporter, mga kamera, at mga mapanuring mata. Hinihintay nila ang balita tungkol sa isang bagong acquisition, isang bagong skyscraper, o marahil ay tungkol sa biglaang paghihiwalay nila ni Bianca Alcantara. Nang lumabas si John at tumayo sa podium, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Mukha siyang pagod, pero meron siyang bagong kapayapaan sa kanyang mga mata. Inanunsyo niya ang pagtatatag ng The Castillo Reyes Scholarship Foundation, isang pondo na nakalaan para sa mga mag-aaral na may angking talino, pero kinailangang tumigil sa pag-aaral dahil sa mga responsibilidad sa pamilya. For too long, sabi ni John, ang kanyang boses ay kalmado at sincero. Corporations like mine have focused solely on profit, often overlooking the human cost of our progress. We have systems in place that sometimes fail the very people we are supposed to serve. Ang pundasyong ito ay hindi lamang isang charity. It is an acknowledgement of our past shortcomings and a pledge to do better. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagsimula ang tanungan. Isang matapang na reporter mula sa isang malaking pahayagan ang nagtaas ng kamay. Mr. Castillo, this is a very noble gesture, but some might say this is just a PR stunt to clean up your image after your very public breakup. At sino po itong Reyes? Bakit kasama ang pangalan niya? Ang dating John Castillo ay siguradong magagalit sa tanong na yon. Ipapahiya niya ang reporter, pero ngumiti lang ang bagong John, isang malungkot ngunit totoong ngiti. Your cynicism is understandable. Sagot niya, I have done nothing in the past to deserve your trust. I am not asking you to trust my words. I'm asking you to judge me by the actions of this foundation from this day forward. Huminga siya ng malalim. As for the name Reyes, I named it after a person who taught me that a person's true worth is not in their bank account, but in their character. Na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa diploma, kundi sa tibay ng loob sa harap ng pagsubok. Ang pangalang Castillo ang magbibigay ng pondo, pero ang pangalang Reyes ang magbibigay ng inspirasyon. She is the reason this foundation exists. Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga manunood. Sa parehong oras na yon, sa isang maliit at masikip na apartment sa Quezon City, pinapanood ni Aya ang press conference sa kanilang luma at maliit na telebisyon. Nakatulala lang siya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ang lalaking humamak sa kanya ay nagsasalita ngayon tungkol sa dignidad na natutunan nito mula sa kanya. Ang pamilyang naging dahilan ng kanyang pagdurusa ay gumagawa ngayon ng paraan para tulungan ang mga taong katulad niya. Nang matapos ang press conference, habang pinoproseso pa ni Aya ang lahat, may kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery man na may dalang isang espesyal na sulat. Isang makapal at eleganteng sobre na may opisyal na logo ng Castillo Group. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Aya. Sa loob, isang formal na liham ang nakasulat. Dear Miss Reyes, in line with the establishment of the Castillo Reyes Scholarship Foundation, we would be deeply honored if you would accept a permanent seat on our board of directors. Ang bigat ng sobre sa kamay ni Aya ay parang bigat ng buong mundo. Board of Directors. Siya, si Araceli Reyes, na dating Dean's Lister, na naging waiter, na ngayon ay walang trabaho, ay inaalok ng isang posisyon na karaniwang para lang sa mga pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Isang malakas at mabilis na hindi ang isinisigaw ng kanyang isip. Pakitang tao lang ito. Isang paraan para gamitin ang kanyang pangalan, ang kanyang kwento, para pagandahin ang imahe ni John Castillo. Isang paraan para bilhin ang kanyang katahimikan, hindi sa pamamagitan ng tseke, kundi sa pamamagitan ng isang magarbong titulo. Ilang araw niyang hindi sinagot ang imbitasyon. Itinago niya ang sulat sa ilalim ng kanyang unan na para bang ang pagtatago nito ay magpapawala sa problema.
Gabi-gabi, tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang ama. Ang mga guhit sa mukha nito ay mga mapa ng paghihirap at sakripisyo. Naalala niya ang lahat ng nawala sa kanila. Ang pangarap ng kanyang ama na makita siyang umakyat sa entablado para kunin ang kanyang diploma. Ang pangarap niyang mag-aral sa ibang bansa. Ang kalusugan ng kanyang kuya na laging nasa alanganin. Ang lahat ng iyon ay dahil sa mga Kastilyo. Paano niya matatanggap ang alok mula sa kanila? Isang gabi, habang pinupunasan niya ang kamay ng kanyang ama, bigla itong gumalaw. Marahan itong hinawakan ng kanyang kamay. Bihira na itong mangyari. Nagulat si Aya. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ama. Gising ito at nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, mayroong kakaibang linaw sa mga mata nito. Yeah. Ang hirap na pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Papa? Nanginginig na sabi ni Aya. Ang mga luha ay agad na namuo sa kanyang mga mata. Huwag! Galit! Pautal-utal na sabi ng kanyang ama. Ang galit ay kulungan. Pagkatapos noon, pumikit na ulit ito at nakatulog. Ang mga salita ng kanyang ama, kahit hirap bigkasin, ay tumama kay Aya na parang kidlat. Isang kulungan. Tama ang kanyang ama. Sa loob ng 10 taon, nakakulong ang kanilang pamilya sa pait ng kahirapan. At sa nakalipas na mga linggo, siya naman ay nakakulong sa galit at pagdududa. Bigla niyang naintindihan. Ang pagtanggap sa posisyon ay hindi pagpapatawad sa kasalanan ni John Castillo. Hindi ito pagsuko. Ito ay pagbawi. Ito ay pagbawi sa kapangyarihan na ninakaw mula sa kanila. Ang paggamit sa pangalan ng Castillo para bigyan ng boses ang mga taong walang boses. Ang pagbabago sa sistema mula sa loob. Ang paggawa sa trahedya ng kanilang pamilya bilang isang simbolo ng pag-asa para sa iba. Kinuha niya ang sulat mula sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim. Kinabukasan, pumasok si Aya Reyes sa gusali ng Castillo Tower. Hindi bilang isang waiter, hindi bilang isang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer na hiniram niya sa kanyang kaibigan at isang puting blusa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang lakad ay puno ng isang bagong determinasyon. Pagpasok niya sa boardroom, lahat ng mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki at babae na sanay makipag-usap sa mga presidente at hari, ay napatingin sa kanya. Sa dulo ng mahabang mesa, tumayo si John Castillo. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala ng arogansya, wala ng awa. Ang tanging naroon ay isang malalim at tahimik na pag-unawa. Miss Reyes, sabi ni John, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Lumakad si Aya palapit sa bakanting upuan na inilaan para sa kanya. Ang upuan na may pangalan niyang nakasulat sa isang maliit na placard. Araceli D. Reyes, hindi siya umupo agad. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong nagpapatakbo sa isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Pagkatapos, tumingin siya kay John. Inilahad ni John ang kanyang kamay, hindi bilang isang bilyonaryo na nag-aalok ng tulong, kundi bilang isang kasama, isang partner. Miss Reyes, welcome to the board. Tinanggap ni Aya ang kanyang kamay. Ang kanilang pagpisil ay matatag. Isang kasunduan. Thank you, Mr. Castillo. Sagot ni Aya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Let's get to work. Hindi ito isang fairy tale. Hindi ito isang kwento ng pag-ibig na biglang nabuo. Ito ay ang simula ng isang bagay na mas malalim. Isang pagsasama ng yaman at dignidad, ng kapangyarihan at karunungan. Isang bagong simula na itinayo hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa pundasyon ng isang masakit na katotohanan at sa pangako ng isang mas magandang kinabukasan.